So first things first, I would like to thank the Mindtech company and especially Ma'am Jinky for her patience on teaching us the learnings that we need in order to know what event management is. So through my event management journey, I can say na I learned a lot, especially on planning, organizing, and handling different types of events. So akala ko nung una is madali lang siya. Especially, or personally ako, kasi ang akala ko dati, pag may venue ka na or may program ka na, is okay na yung ganyang event. So, habang natututo ako, dun ko na-realize na parang hindi porket may venue ka na and then may program ka na na-develop is may ensure mo na yung event na yun is magiging smooth or magiging successful. So, isa sa pinaka-importante kong natutunan sa event management journey ko is yung kahalagahan ng communication skills. Kasi, yung communication skills is magagamit mo siya all around the event. So, yung pakikipag-communicate mo sa client, sa supplier, or kahit sa mga ka-team mo. So, kakailangan mo yon. Aside from that, isa rin sa pinaka-importante natutunan ko ay yung paggawa ng program, flow, and then sa timeline. Dito ko nakita kung gaano talaga kahirap and then kahalaga yung bawat detalye na kakailanganin sa isang event. Especially din sa event checklist. Ay, din parang isa yun, dun ko na napatunayan na isa rin pala sa pinakamahalagang part ng event is yung pagkakaroon mo ng event checklist. Kasi dito, parang hindi ka masyadong magpapanik if ever man na feeling may kompleto ka kasi may checklist kang titingnan, and then if ever man na may magkulang sa makikita rin yun sa checklist mo. So, bukod sa mga technical skills na develop din, natutunan ko rin kung gaano kahalaga yung confidence and then yung leadership skills mo. So, mahalaga pala to, especially kung magmamanage ka ng isang team sa isang event. Kasi sa isang event, alam naman natin na hindi maiiwasan ng pressure. So, kailangan maging professional ka, especially ikaw as a leader ng team na yon, para mas masolusyonan nyo ng mas maaga or mas maayos yung problem na may encounter sa event time. So, kasi yung mga ganyan, yung mga problem, hindi naman may iwasan yun, especially pag sa isang event. Or kahit hindi rin lang din sa isang event, especially pag malapit na yung event. So, syempre, parang some of your team is nagpapanik na kung ano ba yung gagawin nila. So, mahalaga yung may paninindigan ka as leader kung papaano i-handle ang mga situation or kung papaano mo ma-handle yung team mo. So, bukod sa natutunan ko, isa rin sa mga parang naging challenging ko is yung paggawa ng budget and costing. So, dun ko nakita na hindi lang pala basta gastos sa isang event. Kailangan talaga yung tamang budget para hindi lumagpas sa pondo, or dun ko lang din na-realize na for example, may gusto yung isang client na gawin sa event and then kulang yung budget niya for that kind of event, is mahalaga din pala dito yung pagiging creative mo as an event manager or as an ikaw na nag-handle sa isang event. Kasi pwede kang mag-isip ng ibang magiging kalalabasan ng event na pasok pa rin sa panlasa or sa gusto ng client mo. So, ayun lang. So, para sa akin, very valuable and worth it tong event management journey ko, kasi alam ko, magagamit ko yung mga natutunan ko dito sa kung ano man yung maggagawin ko sa future.